Magandang araw sa kung sino man na makakabasa ng liham na ito. Ako nga po pala si Ernesto Villanueva. Pero sa lugar kung saan ako ngayon nakatira, kilala lamang nila ako bilang Mang Ernesto na basurero. Araw-araw niyo akong makikita sa kalsada, Mr. Dagit. At opo, ang trabaho ko ay isang basurero. Habang nagtutulak ng bote, karton, plastik at kung ano-ano pang bagay na itinapon ng ibang tao, ako'y nangroroon, pawisan at pagod. Marami po ang tumitingin sa akin at marami rin ang umiiwas. At hindi ko rin po maitatangging may ilan na tumatawa. Minsan, may mga kabataang dumadaan at sinasabing, yan ang mangyayari sa inyo kapag hindi kayo nag-aral. Mr. Dagit, sa tuwing naririnig ko po iyon, napapangiti na lamang po ako. Hindi dahil tama sila, kundi dahil hindi nila alam ang totoo. Hindi nila alam na minsan sa buhay ko, ako rin ay isang batang estudyante na merong isang malaking pangarap. At higit sa lahat, hindi nila alam na ako'y nakapagtapos ng 3 kurso ng kolehiyo. Mr. Dagit, at sa lahat ng inyong mga kadagit, bago ninyo po ako husgahan o pagtakhan kung bakit ako naging basurero, hayaan ninyo muna po akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat ng ito sa buhay ko. Noong ako po ay bata pa, lumaki ako sa isang maliit na baryo sa probinsya. Mahilig ako magbasa ng libro. Sa katunayan, madalas akong pagalitan ng nanay ko noon. Ernesto, tigilan mo na muna ang pagbabasa at tulungan mo muna ako dito. Ganyan palagi ang sigaw ng nanay ko mula sa kusina. Sasagot naman ako habang hawak ang libro ng, "Sandali lang, Nay. Konting pahina na lang." Napapailing na lang siya habang tinitingnan ako. Pero sa totoo lang, Mr. Dagit, siya rin ang dahilan kung bakit ako nagiging masipag sa pag-aaral. Isang gabi habang kumakain kami ng simpleng hapunan, tuyo at kanin lamang ang aming nasa pagkainan. Tinanong ko noon si Nanay, "Nay, bakit po mahalaga ang pag-aaral?" Huminto siya sa pagkain. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang hindi ko makakalimutan. "Anak, ang edukasyon ay kayamanan na hindi kayang nakawin ng kahit sino." Tahimik akong nakinig sa kanya. At mula noong gabing yon, Mr. Dagit, nangako ako sa sarili kong mag-aaral ako ng mabuti. Lumipas sa maraming taon, naging honor student ako noong high school pa lamang po ako. Hindi ko makakalimutan ang araw na tinawag ang pangalan ko sa stage, valedictorian, Ernesto Villanueva. Nagpalakpakan pa nga po ang buong mga tao sa gymnasium na yon. Pagbaba ko ng stage, Mr. Dagit, nakita ko si Nanay na umiiyak. Sabi ko sa kanya, "Bakit po kayo umiiyak, Nay?" Yun ang tanong ko. Pinunasan niya ang luha niya at sabay sabing, "Masaya lang ako, anak. Kasi alam kong malayo ang mararating mo." Hindi ko alam noon na balang araw ay babalik din ako sa lupa. Hindi bilang isang matagumpay na tao, kundi bilang isang basurerong nagtutulak ng kariton sa kalsada. Nag-college po ako sa lungsod, Mr. Dagit. Doon ko naranasan ang buhay na puno ng hirap pero puno rin ng pangarap. Sa umaga ay estudyante ako, sa gabi nagtatrabaho ako bilang janitor sa isang gusali. Isang gabi habang naglilinis ako ng hallway, nilapitan ako ng professor ko. Ang sabi niya, "Ernesto, ikaw ba yung top student sa economics?"
Sumagot naman ako ng, "Opo sir." Sagot ko. Ngumiti siya sa akin at napansin ko ang kanyang galak sa mata. Nakita ko kasi na ang sipag mo. Huwag kang susuko ha. Tumangulang ako sa kanya. Sa loob-loob ko ay sinabi ko sa sarili kong kailangan ko magtagumpay para kay nanay. At Mr. Dagit, sa awa naman po ng Diyos, nakapagtapos po ako ng unang kurso ko, Economics. Akala ko doon na matatapos ang pangarap ko. Pero hindi. May isa pa akong gustong patunayan sa sarili ko. Kaya ang ginawa ko, Mr. Dagit, siguro'y magiging mawiwerduhan ng ibang tao. Nag-aral po ulit ako. Makalipas ang ilang taon, natapos ko rin ang ikalawang degree ko sa literature. Doon ko mas lalong minahal ang pagsusulat at pagbabasa. Pero hindi pa rin po ako nakontento. May isa pa akong pangarap. Isang kurso na matagal ko nang gustong pag-aralan. Kaya nag-enroll ulit ako. At pagkatapos ng ilang taon ng pagod, puyat at sakripisyo, natapos ko rin ang ikatlong degree ko. Education. 3 diploma. Economics, Literature at Education. 3 pangarap na natupad ng sabay-sabay. Sa araw ng graduation ko, Mr. Dagit, hawak ko ang lahat ng iyon. At sinabi ko sa sarili ko, Ernesto, hindi ka na muling magiging mahirap. Pero kung minsan, kahit gaanong kaganda ang plano mo sa buhay, may mga pangyayaring darating na babaligtad sa lahat. Isang pangyayari na magdadala sa akin sa lugar kung nasaan ako ngayon. Marahil Mr. Dagit, marami ang magtataka kung bakit nga ba ako napunta sa lugar na ito. Pero nangyari ang isang taong nakapagtapos ako ng 3 degree ay nauwi ako sa pagtutulat ng kariton, basura sa kalsada. Upang maintindihan mo iyon, Mr. Dagit, kailangan kong ikwento ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko. Iyon ay ang aking pamilya. Pagkatapos ko makapagtapos ng 3 kurso, hindi nagtagal ay nakahanap ako ng magandang trabaho sa isang kumpanya sa lungsod. Hindi kalaki ng sweldo pero sapat na para makapagsimula ng bagong buhay. At doon ko rin nakilala ang babaeng magiging asawa ko. Ang pangalan niya ay Lisa. Unang beses ko siyang nakita, Mr. Dagit, sa isang maliit na library malapit sa opisina namin. Mahilig din siyang magbasa ng libro at ikinatutuwa niya yon. Ang totoo niyan, sobrang habit niya ang pagbasa ng libro at ang kanyang pag-aaral. Kaya naman nahulog na din ako sa kanya. Isang araw habang naghahanap ako ng librong babasahin, bigla kami nag-abot sa iisang libro. Parang yung mga napapanood natin sa teleserye. Napangiti siya. Sabi niya, "Sige na po, kayo na po ang mauna." Sumagot naman ako at umiling ako. "Hindi, mukhang mas kailangan niyo po iyan." Napatawa naman siya para sa akin. Doon nagsimula ang lahat ng aming istorya. Hindi nagtagal ay naging magkaibigan kami. Hanggang sa isang gabi habang naglalakad kami sa park, naglakas loob akong sabihin ang matagal ko nang gustong sabihin sa kanya. "Lisa, may gusto sana akong aminin." Tumingin siya sa akin. "Ano iyon?" Kinabahan ako noon, pero sinabi ko rin, "Mahal kita, Lisa." Ilang segundo siyang natahimik at akala ko'y tatanggihan niya ang aloko. Pero ngumiti siya ng malalim. "At akala mo ba, hindi ko alam na mahal mo ako?" Iyon ang sagot niya. Napangiti ako ng maluwag, Mr. Dagit. Makalipas ang 2 taon ay nagpakasal na po kami. Hindi grande ang kasal namin pero simple lang ito. Pero yun ang isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Pagkatapos ng ilang taon, biniyayaan kami ng isang anak na lalaki.
Pinangalanan ko po yung Marco. Simula nang ipinanganak siya, parang nagbago ang mundo ko. Mas lalo ako nagsikap at mas lalo ako nagtrabaho. Gusto kong ibigay sa kanya ang buhay na hindi ko naranasan noon. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan ay tinanong ako ni Marco. Mga 7 taong gulang pa lamang siya noon. "Tatay, bakit po lagi ka pong pagod?" Sabi niya sa akin na nakangiti. Ngumiti naman ako sa kanya. Ginulo ang buhok niya at hinawakan ang kanyang pisngi. "Kasi anak, gusto kong magkaroon ka ng magandang kinabukasan." Tumingin siya sa akin at ngumiti din. "Gusto ko rin po maging katulad niyo kapag malaki na po ako." Hindi ko na napigilang mapaluha noong sinabi niya iyon. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay kumpleto na ang buhay ko, Mr. Dagit. Oo, Mr. Dagit, may trabaho, may asawa, may anak, may pangarap at parang kumpleto na ang lahat. Pero ang hindi ko alam, na may isang araw na darating na babago sa lahat. Isang hapon, pauwi na ako mula sa trabaho, biglang nakatanggap ng tawag ako mula sa kapitbahay namin. "Ernesto, bilisan mo. Nasa ospital ang asawa mo at anak mo." Nanginig ang katawan ko, Mr. Dagit. Tinanong ko siya, "Ano po ang nangyari?" Sumagot naman siya ng isang nakakakilabot na sagot na aksidente sila. Hindi ko na maalala kung paano ako nakarating sa ospital, Mr. Dagit. Dinala na lang ako ng paa ko doon habang sobra akong umiiyak. Parang tumigil ang mundo ko habang tumatakbo ako papunta sa emergency room. Pagdating ko roon, nakita ko ang doktor. Tinanong ko naman siya kaagad, "Dok, nasaan po ang pamilya ko?" Tumingin siya sa akin at may lungkot sa kanyang mga mata. "Pasensya na po." Parang nabingi ako sa sumunod niyang sinabi, Mr. Dagit. "Hindi na po namin nailigtas ang inyong asawa." Pakiramdam ko noon ay gumuho ang mundo ko, Mr. Dagit. Paano? Paano ang anak ko?" Tanong ko habang nanginginig ang boses ko. Tumahimik ang doktor. Pagkatapos ay sinabi niya ang mas masakit pa. "Ang anak niyo po, nasa ICU. Kritikal ang kalagayan niya." 3 araw akong hindi umalis sa ospital, Mr. Dagit. 3 araw akong naupo sa labas ng ICU. Umaasa, nagdarasal, umaasang makakaligtas ang anak ko. Sa 4 araw lumabas ang doktor. Lumapit siya sa akin at hindi na niya kailangan magsalita. Nakita ko na sa mukha niya ang sagot. Doon pa lang, Mr. Dagit, ay lumambot na ang tuhod ko. At doon ko tuluyang naalala ang lahat. At naisip na wala na ang lahat. Ang asawa, ang anak, at ang pamilya ko. Mabilis, Mr. Dagit, na umusad ang panahon. Parang nawala ng kulay ang mundo kong dating makulay. Wala na akong gana magtrabaho at wala na akong ganang mabuhay pa. Lalo pa nang dumating ang isang gabing habang nakaupo ako, mag-isa sa bahay, nakita ko ang lumang laruan ni Marco. Nakalagay yun sa sahig. May maliit kasi siyang toy car noon, Mr. Dagit, na talaga namang paboritong-paborito niya. Hinawakan ko yun at niyakap at doon na tuluyang lumagpak ang luha ko. Umiyak ako ng malakas. Naalala ko ang sabi niya noon sa akin. "Tay, gusto ko pong maging katulad ninyo." Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang sinabi niya noon. Pero wala na siya. Dahil sa lungkot at depresyon, napabayaan ko ang trabaho ko. Mr. Dagit, dumating ako sa punto na madalas hindi na po ako pumapasok.
Hanggang isang araw, tinawag ako ng boss ko. Ernesto, matagal na kitang pinapakausapan. Tahimik lamang ako. Pero kailangan ko nang gumawa ng desisyon. Sabi niya. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. At tama nga ako. Pasensya ka na, Marco. Pero kailangan na namin tanggalin ka. Tumango lamang ako noon na parang walang nangyari at hindi na muli akong lumaban pa. Sa totoo lang, Mr. Dagit, wala na akong pakialam noon. Unti-unti kong naibenta ang mga gamit sa bahay hanggang sa tuluyan akong mawala ng pera. At doon ko na lang nakita ang sarili ko isang araw na naglalakad na lang ako sa kalsada. Pagod, gutom at walang direksyon. Doon ko nakita ang isang matandang lalaki na namumulot ng bote sa basurahan. Tiningnan niya ako ng maigi. Anak, mukhang wala kang makain. Sabi niya sa akin. Ngumiti siya at tinabot sa akin ang isang tinapay. Dahil sa gutom ay tinanggap ko naman iyon. Nagpasalamat ako sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya ulit sa akin ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Anak, hindi nakakahiya ang maghanap ng ikabubuhay kahit sa basurahan pa yan. At doon nagsimula ang bagong buhay ko. Isang buhay na malayo sa mga diploma ko. Isang buhay na malayo sa pangarap ko noon. Isang buhay bilang basurero. Pero hindi ko alam na balang araw ang simpleng trabahong ito ay magbibigay sa akin ng isang bagong dahilan upang mabuhay muli ng masaya. Isang dahilan na hindi ko kailanman inaasahan. Mr. Dagit, hindi ko po lubos na maunawaan na ang dating taong puno ng pangarap ay naging isang lalaking tila na wala ng dahilan para magpatuloy. Pagkamatay ng asawa at anak ko, pakiramdam ko ay wala nang natira sa akin. Ang mga diploma ko, ang mga pangarap ko, ang lahat ng pinaghirapan ko noon parang nawala ng saysay. Kaya tinanggap ko na lamang ang buhay na meron ako ngayon. Isang basurerong nagtutulak ng kariton sa kalsada. Sa umpisa, Mr. Dagit, syempre nahihiya ako. Kapag may kakilala akong nakakasalubong ko ay yumuyuko ako. Ayoko makita nila na ganito ang kalagayan ko. Isang araw, habang namumulot ako ng bote sa may basurahan sa tabi ng palengke, may ilang kabataang lalaki ang napadaan. Nakita nila ako. Sabi ng isa sa kanila, "Tingnan mo, mukhang dating mayaman yan ah. Ngayon, basurero na lang." Tumawa naman ang mga kasama niya sa kanyang sinabi, Mr. Dagit. Oo, at masakit marinig yon, pero hindi na ako sumagot sa kanya. Hindi na rin ako nagalit. Sa dami ng nawala sa akin, parang wala nang masasakit pa doon. Pero isang araw, may nangyari na hindi ko inaasahan. Isang hapon habang nagpapahinga ako sa may basketball court ng barangay, may 3 batang lalaki ang naglalaro sa gilid. Mukhang mga batang kalye sila. Madudumi ang damit at halatang gutom. Narinig ko ang usapan nila. "Sana marunong ako magbasa," sabi ng isa. "Ako rin, para makapasok ako ng school," sagot naman ng isa pa. Napatingin ako sa kanila. Bigla kong naalala ang anak ko, si Marco. Kung buhay pa siguro siya, Mr. Dagit, siguro'y kasing edad na rin niya ang mga batang yon. Hindi ko na malaya na tumayo na pala ako at lumapit sa kanila. "Mga iho," sabi ko. Nagulat naman sila. "Marunong ba kayo magbasa?" tanong ko sa kanila. Umiling naman silang 3. "Hindi po." Tahimik akong tumingin sa kanila at sa sandaling yon, may isang ideya na pumasok sa isip ko. Isang bagay na hindi ko inaasahan.
Kung gusto nyo, sabi ko, pwede ko kayong turuan. Nagkatinginan naman sila. Talaga po? Ngumiti ako. Oo naman. Doon Mr. Dagit kinabukasan, bumalik ako sa parehong lugar. Pero iba na ngayon. May dala akong lumang notebook at isang pirasong chalk na nakita ko sa tabi ng eskwelahan. Hindi ko akalaing babalik ako sa pagtuturo, pero heto ako. Pagdating ko sa basketball court, naroon na ang 3 bata. Kasama pa nila ang 2 nilang kaibigan. Lolo! Tuturuan niyo po ba kami? Sigaw nila. Napangiti ako. Oo naman. Umupo kami sa sahig ng court at isinulat ko ang unang letra sa semento. Letter A. Alam niyo ba kung ano ito? Tanong ko sa kanila. Umiling naman sila. Sabi ko, ang A. At ito ang simula ng maraming bagay tulad ng pangarap ko. Tahimik silang nakinig sa akin. Sa unang pagkakataon, matapos mamatay ang pamilya ko, pakiramdam ko ay may ginawa ulit akong mahalaga. Lumipas sa mga linggo, araw-araw pagkatapos kong mamulot ng basura, pumupunta ako sa basketball court. At araw-araw dumarami ang mga batang gustong matuto. Mula 3, naging 5, hanggang sa naging 10. Mr. Dagit, minsan habang nagtuturo ako may dumadaan na lalaki at napapailing. Sayang naman, mukhang matalino pa naman si Lolo pero basurero lang. Napangiti na lang ako sa kanya. Kung alam lang niya. Isang gabi, nagliligpit ako ng mga bote sa kariton ko, may isang batang lumapit sa akin. Isa siya sa mga tinuturuan ko. Ang pangalan niya ay June. Lolo Ernesto, sabi niya. Oh, bakit iho? Tanong ko. May hawak siyang papel noon, Mr. Dagit. Inabot niyo yon sa akin. Lolo, marunong na po ako magsulat ng pangalan ko. Maraming salamat po. Tiningnan ko ang papel. Medyo pangit ang sulat pero malinaw na nakasulat ang pangalan niya. June. Bigla naman akong napaluha noon. Ang galing mo, iho. Sabi ko. Ngumiti siya ng malaki sa akin. Dahil po yun sa inyo, Lolo. Sa sandaling yon, may naramdaman akong matagal ko nang hindi nararamdaman. Yon ay ang pag-asa. Mula noon, mas lalo akong nagsikap magturo sa kanila. Hindi lang pagbasa at pagsusulat, pati mga aral sa buhay. Mga iho, sabi ko minsan sa kanila. Hindi hadlang ang kahirapan para matupad ang pangarap. Tinanong naman ako ni June. Lolo, nag-aral din po ba kayo? Ngumiti ako ng mahina. Oo, iho. Tinanong niya naman ulit. Hanggang saan po? Sandali akong natahimik. Pagkatapos ay sinabi ko ang totoo. 3 beses akong nagtapos ng kolehiyo. Nanlaki ang mga mata nila. Talaga po? Tumango naman ako. Oo. Pero hindi ko na sinabi ang buong kwento ko. Hindi mahalaga, Mr. Dagit, kung sino ako noon. Ang mas mahalaga kung ano ang ginagawa ko para sa kanila ngayon. Hindi ko alam na may isang taong nakatingin pala sa amin habang nagtuturo ako. Isang lalaki mula sa barangay hall. Araw-araw niya kaming napapanood at isang araw, lumapit siya sa akin. Lolo Ernesto, kayo po ba talaga nagtuturo sa mga batang ito? Tumango naman ako. Ay, oo. Tumingin siya sa akin na parang may iniisip. Lolo, pwede ko po ba kayong makausap bukas sa barangay hall? Hindi ko alam noon, Mr. Dagit, kung bakit, pero pumayag naman ako. Kahit hindi ko alam. Ang simpleng pagtuturo ko sa mga batang kalye ay malapit na magbago sa takbo ng buhay ko. Doon ko naalala na parang ang bilis pala ng panahon, Mr. Dagit.
Mula sa isang binatang puno ng pangarap hanggang sa isang lalaking nawala ng pamilya. At sa huli ay naging isang basurerong nagtuturo sa mga batang kalye. Ngayon, ikukwento ko na ang pangyayaring hindi ko inaasahang mangyayari sa buhay ko, Mr. Dagit. Naway kayo'y makinig ng muli at maupo ng relax. Kinabukasan, pagkatapos akong kausapin ng lalaki mula sa barangay, pumunta ako sa barangay hall. Medyo kinakabahan ako noon. Iniisip ko kung may nagawa ba akong mali. Pagdating ko roon, nakita ko ang kapitan ng barangay at ilang tao na nakaupo sa loob. Lumapit naman ako at sinabi ko kagad sa kanila, "Magandang umaga po. Ano pong may paglilingkod ko?" Sabi ko. Tumingin ang kapitan sa akin. "Magandang umaga rin, Mang Ernesto. Kayo po ba yung nagtuturo sa mga batang kalye sa basketball court?" Tumango naman ako. "Opo." Ngumiti siya sa akin. "Matagal ka na naming napapansin." Nagtaka naman ako. Ano po ba ang gusto nyong ipagawa sa akin?" Sumagot ang kapitan. "May gusto lang kaming malaman." Sandali siyang tumingin sa papel na hawak niya. "May nagsabi sa amin na may 3 raw kayong degree. Totoo po ba iyon?" Natahimik ang buong silid. Hindi ko sana gustong pag-usapan yon pero tumango na lamang ako. "Opo." Nanlaki ang mata ng ilan sa kanila. "Totoo pala," sabi ng isang babae. Tinanong ulit ako ng kapitan. "Pwede po bang malaman kung ano ang mga kursong iyon?" Huminga ako ng malalim. "Economics, literature at education." Nagkatinginan silang lahat. Halatang nagulat. "Kung ganoon," sabi ng kapitan, "bakit po kayo namumulot ng basura ngayon?" Tahimik akong yumuko. Hindi ko na kailangang ikuwento muli ang sakit na nakaraan ko, Mr. Dagit. Pero sinabi ko pa rin ang totoo. Dahil nawalan ako ng pamilya at nawalan din ako ng dahilan para ipagpatuloy ang dati kong buhay. Sabi ko, tahimik ang lahat. Wala nagsalita ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagsalita ang kapitan. "Pero ngayon, nagtuturo na kayo sa mga batang kalye?" Tumango naman ako. "Opo, bakit po?" Napatingin ako sa kanya at sinabi ko ang sagot na matagal ko nang nararamdaman. Dahil sa kanila, pakiramdam ko buhay pa rin ang dahilan kung bakit ako nag-aral noon. Hindi ko naman inaasahan ang sumunod na sinabi ng kapitan. "Mang Ernesto," sabi niya, "kung papayag po kayo, gusto sana naming gawing opisyal na community teacher kayo para sa mga batang hindi nakakapag-aral." Parang hindi ako makapaniwala sa narinig ko, Mr. Dagit. "Ako po?" Tanong ko sa kanila. Tumango naman siya. "Oo, nakita namin kung paano kayo magsikap turuan ng mga batang yon kahit walang kapalit. Dagdag pa niya, tulungan namin po kayo magkaroon ng maliit na learning center dito sa barangay." Hindi ko na napigilang mapaluha sa sinabi niya. Matagal ko nang akala na tapos na ang buhay ko, pero mukhang may bagong pahina pa pala akong isinulat. Makalipas ang ilang buwan, nagkaroon ng maliit na silid-aralan sa barangay. Hindi ito maganda o grande. May ilang mesa lamang, may blackboard at ilang lumang libro. Pero para sa akin, napakalaking pangarap ito. Araw-araw nakikita ko ang mga batang dati ay palaboy lamang sa kalsada. Ngayon ay natututo ng magbasa, natuturuan ng magandang asal at marami pang mga dapat nilang matutunan. Isang araw habang nagtuturo ako, lumapit sa akin si June. Siya ang unang batang tinuruan ko. "Lolo Ernesto," sabi niya. "Oh, bakit iho?" Sagot ko.
Gusto ko pong maging teacher balang araw, katulad ninyo. Bigla naman akong natahimik. Parang bumalik sa alaala ko ang aking anak noon. Tay, gusto ko pong maging katulad ninyo kapag malaki na ako. Napangiti naman ako sa langit. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, napakiti ako ng totoo. Ngayon kung may makakabasa man ng liham na ito, sana'y may isang bagay kang matutunan sa kwento ko. Hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa trabaho niya. Hindi rin nasusukat ang tagumpay sa dami ng pera o diploma. Minsan, ang tunay na tagumpay ay makikita sa mga taong natulungan mong tumayo at mangarap. Ako man ay kilala ng iba bilang basurero, pero sa puso ko, ako'y isang taong muling natutong mabuhay. At kung sakaling makita mo ako balang araw sa kalsada habang nagtutulak ng kariton, huwag mo kong kaawaan. Gumiti ka lamang. Dahil sa bawat bote at plastik na pinupulot ko, may mga batang natututong magbasa. At para sa akin, iyon ang pinakamahalagang diploma na natanggap ko sa buong buhay ko. Kaya Mr. Dagit, hanggang dito na lamang po. Ako si Mang Ernesto. At ito ang kwento ng buhay ko. Kaya naman sa ating mga kadagit na bago pa lamang dito sa ating channel ay mag-subscribe na kayo at hit na rin ang notification bell. Nang sa ganun ay palagi kayong ma-update tuwing may bago tayong upload. Yun lamang po, itong muli ang Dagit TV. Nagpapaalam, peace out.